Okay, unang katanungan, Mr. Jando Alabado. Doon sa sa Mateo 2 whole chapter, may doon ang mababasa doon na ipinanganak si Kristo doon sa buhay pa si Herodes. 'Yon ang nasa tema mo. Anong tuig doon sa sa referensya na ginagamit mo sa pag ipinanganak si Kristo? Sagot. Moderator. Objection. Okay. Katuloy kung ang topic kasi is buhay pa si Herodes nung panahong 1 AD. Oh. Ano yung tanong mo ba, Peter? Hindi ko mag-gets eh. Mahina. Ano ba? Hindi ko ba narinig yung ko? Narinig ko pero di ko na-gets. Ang akong pangutana diya sa Mateo 2 whole chapter, natao si Kristo buhi pa si Herodes. Ang akong pangutana unsa nang tuiga? Anong tuig din sa pagka ipinanganak si Kristo na buhay pa si Herodes? Wala akong nabasa. Wala akong nabasa sa Mateo, bro, kung anong taon pinanganak si Kristo. Hindi ko nabasa sa Mateo eh. Okay, next question. Moderator, next question. Bro. Okay. Kaya hindi mo alam mo ba na si Herodes nagsimula yung paghari niya doon sa Juda 37 BC papuntang 4 BC. Alam mo ba noon o hindi? Objection, moderator. An objection, bro? Hindi kasama sa presentation ko kung kailan nagsimula si Herodes. Ang topic ko ngayon, patutunayan ko na buhay pa siya sa taong 1 AD. Okay. May counter objection ka, bro, Peter? Yes. Counter objection, moderator. Yun ang kanyang pinatutunayan na pag ipinanganak si Kristo, si Jesus Christ, buhay pa si Herodes. Andun dun yun sa sa Mateo 2 whole chapter. Tapos alam natin sa buhay ni Herodes, nagsimula ang kanyang paghari noon sa 37 BC hanggang BC. Nag-gets ka na. Yung counter ko dapat sasagutin niya. Yes, bro, nag-gets ko na. Buhay pa. Yes, bro, nag-gets ko na. So ganito, babasahin ko yung rule number 5 natin ha. Rule number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side para yan sa first presentation. At sa rebuttal stand, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit inilatag man or hindi inilatag basta pasok sa tema. So pwede po kayo magtanong nang hindi niya inilatag sa rebuttal. Pero sa presentation, kung ano po yung present niya, doon lang po tayo magtatanong muna. Yun po yung rules natin. Ayan po yung sinang-ayunan nyo. Rule number 5 po yan. Okay, next question. Brother Janto. Okay, next question. Ang nilatag mo ngayon yung AD. Ano Domini? Araw ng pagka-imugso ni Kristo. Di ba? Mauna. Nahimugso ba si Kristo? Nahimugso ba si Kristo nga buhi pa si Herodes? Diya sa 1 AD o diya sa 4 BC? Sumala sa imuhang gigamit nga referensya ganiya nga 4 BC namatay si Herodes. Tubaga daw no? Yes or no? Categorical. Yes, buhay pa si Herodes, bro, nung si Kristo ipanganak. Dahil before siya panganak, talaga namang andyan na si Herodes. Nung siya pinanganak, buhay pa si Herodes noon, 1 AD. Buhay pa si Herodes noon. Next question. Objection, Mr. Moderator? No objection, bro. Hindi nasagot kasi, Mr. Moderator. Ang tanong ko kasi, nung ipinanganak si Kristo, buhay pa si Herodes, tapos doon sa ipinahayag niya,
na 4 BC namatay si Herodes. Ang tanong ko, buhay pa ba doon si Herodes sa 1 AD? Tapos ang ginamit niya kanina sa kanyang pagpapaliwanag na 4 BC patay na si Herodes. Okay, Yes, bro. no. Nag-guess ko, bro. Sagot ng kategorikal. Nag-guess ko. May counter objection ka, bro, Jando? Yes, sumagot ako bro. Meron dito sa screen ko yung yung aking diagram. Okay. Ito pinanganak sa 6 BC, namatay si Herodes 4 BC at yung 4 BC is equivalent to 2 AD. So buhay si Herodes sa 180. Okay. So, as far as I remember, bro, ang tanong mo kasi is categorical. Yes or no? So, Nag-yes siya ng ako. yes. Mm. Nagsagot siya ng categorical. It doesn't matter, bro, kung tama siya o mali yung sagot niya para sa iyo. So, we have to proceed to another question. So, kung mali man yung sagot niya, bro, daanin mo sa rebuttal, pamalian mo lahat ng mga maling sagot niya, bro. So, yun po. So, Next question, Brother Dando. Next question. okay, next question, bro. Time check muna tayo, bro. Time check. 5 minutes and 27 seconds, bro. Go ahead. Thank you, Mr. Moderator. Okay, sabi mo, buhay pa si Kristo buhay pa si Herodes noong sa 1 AD. Tapos, ginamit mo for BC, patay na si Herodes. Mayroon ka bang reference na katibayan na 1 AD buhay pa si Herodes? Mayroon o wala? Hindi yung diagram mo ha, kasi hindi yon reference. Ginawa mo lang yon. Mayroon ka bang reference na sa 1 AD buhay pa si Herodes? Mayroon o wala? Ito ba sagot kategorikal? Meron. Ayon nga sa Cambridge Dictionary, ang AD is referring to a year after Jesus Christ was born. Kaya yan ang naging diagram ko. Natural, buhay pa. Next question. Next question. Next question. Sabi mo, buhay pa. Kung mayroon, pwede ba nating ipakita na 1 AD ay buhay pa si Herodes sa 1 AD? Kaya ang sagot mo kasi, yes, mayroon. Kapag mayroon, ipakita. Pwede ba, Mr. Moderator, na ate siyang hilingan at ipakita sa lahat na nakikinig ngayon? Yes, bro. Yes, bro. So, post time tayo. Bro Jando, pwede daw bang pakita ang hinihiling niya, bro? Ito na nga bro, pinapakita ko na nga Ayan o. Ayan. Yes, bro. Ang hiningi ko, Mr. Objection, Moderator. Anong objection, bro? Anong objection? Wait lang. Moderator's time. May objection. Anong objection, bro Jando? Ang presentation ko kanina, Moderator, sabi ko hindi to hanapan ng letra por letra dahil ang tema is analyzation at deduction. So yung mga ebidensyang hawak ko dito, dinidak ko kaya nagbunga nung aking diagram. Inidak ko siya, inanalyze ko siya, kaya nagbunga sa diagram. Kaya sabi ko kanina sa nung ako'y nag-intro, ang tema ay challenging kasi hindi ito letra por letra ang hanapin. Mabasa ba? Sinabi ko kanina, Moderator, bago ko nagsimula. Hindi niya ko hanapan dapat ng hindi ko pinisenta na ebidensya na sinabi ko na eto, nababasa dito na buhay pa si Herodes. Kasi sabi ko kanina, analyzation ng tema at deduction ang kailangan dito dahil walang letra por letra ang mababasa. Oo. So, nag-gets ko na. So, bro, may counter objection ka? Yes, Mr. Moderator. Kasi ang tanong ko kasi, mayroon ka bang referensya na sa 1 AD buhay pa si Herodes? Ang sagot niya, yes, mayroon. Hindi yung diagram na ginagawa niya. Kasi yun? Hindi yun. Okay, nag-gets ko na. Dapat kita niya, Mr. Moderator, yung sabi niya, yes, mayroon. Yes, bro. As far as I saw it, bro, no, may pinakita siyang Cambridge reference no, coming from Cambridge. So, bro, paki-screenshot, bro, yung pinakita niya. Bro, pwede pakita mo ulit. Ayan Cambridge. Cambridge Dictionary, yan. So, pwedeng, yan yung pinakasagot niya, bro. I cannot guarantee or I cannot judge him na mali yung sagot niya. So, kung mali yan, bro,
pamalian mo siya doon sa rebuttal, bro. Ayan. Okay. So, Question, Mr. Jando. Okay, next question tayo, bro. Next question tayo. Sige, bro. Go ahead. Yung reference na ipinakita mo na 4 BC ay namatay si Herodes, tama ba yun o mali? Yes. Sagot kategorikal. Yes, tama yun. Pinakita ko kanina, CNN.com, nakababasa, scholars believe that Herod died in 4 BC. At yung 4 BC na yon, kung unawain ng Cambridge Dictionary, is equivalent sa 2 AD. Okay, Mr. Moderator. Ang sabi ng sagot niya, yes, kasi yung ang equivalent sa kanyang referensya 2 AD. Mayroon bang Mr. Jando? Yun ang ginagamit mo yun, ano ba yun? Reference ba yun? Na nagpatunay na yung 4 BC equivalent sa 2 AD? Yes, bro. Ayon dito sa dictionary, ang AD referring to a year after Christ was born. So yung 2 AD is equivalent sa 4 BC. Next question. Okay. Next question, bro. Jando. Pwede ba nating makita kung sinong author yon sa yung nagsulat na namatay si Herodes sa 2 AD? Pwede ba natin hilingin na ipakita sa publiko na 2 AD na mamatay si Herodes? Objection, moderator. Objection, moderator. bro. Wala akong sinabi na mababasa na 2 AD namatay si Herodes. Okay. Ang sabi ko, moderator, yung 4 BC, kung kailan siya namatay, is equivalent sa 2 AD kung uunawain ang Cambridge Dictionary. Okay. So, may counter-objection, bro? Wala na, bro. Next question, bro. Di ba ang sabi mo, equivalent yung 2 AD sa pagkamatay ni Herodes. Mayroon ka bang ebidensya kung sinong author, mayroon ka bang reference kung sinong author na nagsabi nga 2 AD yun namatay si Herodes? Mayroon o wala? Ito sagot kategorikal. Ito na yung ebidensya ko, bro. Cambridge Dictionary. Ang AD referring to a year after Jesus Christ was born. Objection, bro. Hindi naman to itinatanong ko sa kanya kung kailan na ipinanganak si Kristo. Ang tanong ko sa kanya, yung 2 AD, mayroon sino ba yung author na nagsabi na 2 AD na namatay si Herodes? Sino? Yung author na nagsabi na 2 AD namatay si Herodes at ipakita sa mga nanonood ngayon. Kung mayroon. Yan lang, Mr. Moderator. May counter-objection, bro? Yes, may counter-objection ako, moderator. Alam kasi ni Peter Pendo nang nakasulat sa Maayong Balita Biblia sa likod eh. Alam ni Peter Pendo yun. Kung saan nakalagay dito, 6 BC pinanganak si Kristo. Kaya nga yung Cambridge Dictionary nagsasabi na ang AD is a year after the birth of Christ. Kaya yun ang naging diagram ko doon. Nandito, huwag mo kalimutan yung referensyang hawak mo. Moderator, yun lang ko. Okay, yung aking ginawa sa diagram, based sa tindig niya at based sa unawa niya yan. Okay. Moderator. So, bro Peter, so, tayo? I don't think na both of you is lumalabag sa rules. So, we have to move on. So, move on tayo, bro. Hindi ako pwede mag-judge na mali siya. So, ang trabaho ko dito is to moderate. No? So, move on po tayo. Ito another question, bro. Tapos mamalian mo na lang lahat ng maling sagot niya sa rebuttal. Alam mo ba na 4 BC na mamatay si Herodes at sa 4 BC buhay pa si Kristo? Alam mo ba yun o hindi mo alam? Yes, alam ko yun. Buhay siya noon. Kaya nga ang ginamit kong ebidensya,
Cambridge Dictionary na ang AD is referring to a year after Jesus Christ was born. Next question. Next Next question. question. Okay. Yung alam mo, hindi mo ba supakon sa pagkatagalog ani? Tutulan. Hindi mo ba supakon yung imuhang hindi mo ba supakon yung imuhang giuyunan? Ha? Rolando, yes or no? Tubag sagot kategorikal. Objection, moderator. May objection bro. Ang tanong is fallacy. Sabi niya, hindi ko ba raw tututulan ng aking sinang-ayunan? That's fallacy question. Counter objection, Mr. Moderator. Ano counter Kasi bro? hindi niya tinututulan yung tanong ko nga si Kristo ay ipinanganak sa buhay pa si Herodes noong namatay si Herodes sa Purbese. Hindi niya ba tinututulan? So, di ba ang sagot niya hindi? Oh yes bro. So Ang follow-up ko, Mr. Moderator, yung may hindi follow-up question ka na lang bro. Wait lang bro. Time check muna tayo. Wait bro, time check muna tayo. Moderator's time bro, moderator's time. Si Kristo. Bro, moderator's time. So time check tayo bro. Time check 1 minute and 13 seconds bro para alam mo yung oras mo. So we still have 1 minute and 13 seconds. So bro, next question bro. Go ahead. Okay, next question. Yung hindi mo tinutulan na sagot mo na 4 BC ay namatay si Herodes at sa 4 BC na ipinanganak si Kristo, sagot mo na hindi mo sang-ayon ka, di ba? Sang-ayon ka. Hindi. Na 4 BC patay si Herodes at sa ipinanganak si Kristo buhay pa si Herodes. Hindi mo ba tinutulan 'yon? Sang-ayon ka doon sa sa tanong ko? Moderator. Okay, moderator. Ang sinabi niya kasi kanina, moderator, sumasang-ayon ba daw ako na buhay pa si Jesus nung namatay si Herodes? Ang sabi ko, yes, masang-ayon ko, buhay pa si Jesus dahil namatay si Kristo 33 years old eh. Natural, buhay pa si Jesus nung namatay si Herodes. Doon ako sumang-ayon. Hindi yung sagot, hindi yung gano'n ang tanong ko. Wait bro. Naganap si Kristo, buhay pa si Herodes. Wait bro, wag kayo mag-usap. Yun ang sinang-ayunan mo. Bro, wait bro. Bibigyan kita ng time para mag-counter bro. So patapusin ko lang yung objection niya, tapos bibigyan kita ng counter objection mo. And At saka wala akong sinabi, moderator, na si Kristo ay pinanganak sa 4 BC. Wala akong sinabi nga. Sinabi ko, based dito sa niya, sa kanilang ebidensya, 6 BC pinanganak. Kaya ngayong diagram ko, 6 BC, pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Tapos 4 BC namatay si Herodes. At yung 4 BC is equivalent sa 2 AD. Yung 5 BC is equivalent sa 1 AD. Kasi yung Cambridge Dictionary nagsabi ng AD, a year after Jesus Christ was born. Yun sabi ko dito, wala akong sinabi na pinanganak si Kristo sa 4 BC. Counter objection, Mr. Moderator. okay, so anong counter objection bro? Okay. Yun na nga kasi bro, Jando, yung tanong ko, sa ipinanganak si Kristo, buhay pa si Herodes doon sa 4 BC. Sa 4 BC, buhay pa si Herodes. Yun ang tanong ko. Di ba sinang-ayunan mo yun? Ay, hindi bro, ang pagkaunawa ko dun sa tanong mo, Kanina eh. bro, ang pagkaunawa ko, kahit naka-record to, pwede ko to i-replay. Ang sinabi mo kanina is sang-ayon ako na buhay pa si Kristo nung buhay pa si Herodes nung ipinanganak si Kristo. Sabi ko, oo. Yan sa puti. Okay, moderator's time. So, hindi po kayo matatapos dyan, no? Yes. So, gagawin natin, proceed tayo into another question, bro, para makausad tayo, para makapag-present ka rin, bro. Okay. Ang tanong ko, Mr. Janbo. Wait lang, bro.
meron tayong time check bro bago ka So time check natin para alam mo yung oras mo. We still have 30 seconds, 33 seconds bro. Go ahead bro. Okay. Ang tanong ko, Mr. Jando, noong ipinanganak si Kristo doon sa buhay pa si Herodes, sang-ayunan mo ba na purbisi yun? Hindi yun 180. Sagot categorical, yes or no? Hindi ako sumasang-ayon na si Kristo pinanganak sa 4 BC. Ang sabi doon sa... Hindi yun, Mr. Moderator. Hindi ko yung tinatanong na ipinanganak si Kristo sa 4 BC. Ipinanganak si Kristo, doon buhay pa si Herodes sa 4 BC at sa 4 BC siya namamatay. Sang-ayunan mo ba yon? Yes or no? Sagot categorical. Sagot bro, last answer na yan bro. Last answer na. Oh, sige. Buhay si Kristo nung namatay si Herodes. O yun. Yan ha. Buhay si Kristo nung namatay si Herodes. Okay, so dyan po nagtatapos. Yan. Dyan po nagtatapos ang ating mainit na laban. Na parang, so dadako tayo ngayon sa ating cross-examination. So ready ka na bro Jando para magtanong kay Brother Peter? Yes, ready na ako. Okay, kung ready ka na, your time starts now. Okay, Brother Peter. Yes, bro. Ayon sa diagram ko, bro, kailan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo? Ayon sa diagram mong mali. Wait. Ayon sa diagram mong mali, yung sagot sa yung katanungan, doon nag-refer na sa Biblia nyo ngayon ay mali. Ano domine year of the Lord 180 mali yun. Time. Tinatanong ko siya ayon sa diagram ko dito. Ayon sa diagram ko dito, kailan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo? Napakaliwanag ng diagram ko. Ayan o, pinalaki ko na nga eh. So, diagram bro, may pagpipilian, may choices bro eh. So, alin sa choices bro yung gusto mong piliin bro? Okay, ayon sa tanong niya bro, yun yung pinakatanong niya. So, pero before ka sumagot, gusto ba sagutin niya na meron kang counter objection? Counter objection, Mr. Moderator. Kasi hindi naman yung categorical ano ang nakasulat. Yun ang sagot ko. Ang nakasulat doon, yun ay mali. Kasi ipaliwanag na doon sa Biblia nyo na ang ano domine, year of the Lord, is mali yun na kwintada. Okay. Sagot ko doon, Moderator. Bro Jando, paki-rephrase yung question bro and then para masagot ni brother. Sige. Ayon sa diagram ko, Peter Pendon, ipinanganak si Kristo 6 BC. Tama ba ito o mali? Mali doon. Kasi ang inyong Bible, nag-ingon na, balikan ako ng Mr. Jando, simbog ko ng imuhang ko, aron nga. Kita na ko. Salitin ko ha. Ayon sa diagram, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan ha. Ayan ha. Ayan. Okay. Ayon sa diagram ko, sang-ayon ka ba na nakalagay dito 6 BC pinanganak si Kristo? Yes or no? No, kasi yung mga referensya nagsabi 6 to 4 BC pinanganak si Kristo. Pero doon sa sinabi mo na 180 buhay pa si Herodes kaya doon siya ipinanganak. No? Next question bro. Sabi mo mali ang sinasabi ko na 6 BC pinanganak si Kristo. Ba't mo sinabi na 6 to 4 BC kung mali pala na 6 BC pinanganak si Kristo? Sabi, mayroon kulang yung sagot. Kulang yung katanungan mo. 6 BC lang.
dapat text tong text for BC kasi nandito eh. Post time tayo. Post time. Post time muna tayo. So bro, paki-check muna yung yung signal. Putol-putol sa akin eh. Sino Mr. Moderator sa akin? Bro Peter, yung signal mo bro, medyo nagpuputol-putol. If okay lang bro, mag-off cam ka, i-turn off mo muna yung camera mo bro, para malinaw ka sa amin. So yan. So sige bro Peter, pakitanong uli bro, go ahead. Okay. Ang sagot sa katanungan mo Mr. Jando, mali 'yon kasi kulang. Kasi andito sa Britannica, ang sabi dito, Jesus also called Jesus Christ of Galilee or Jesus of Nazareth, born 6 to 4 BC in Bethlehem. He died 30 BC. 30 CE in Next Jerusalem. question. Yun kasi yun ang katanungan mo kulang. Doon ang sagot ko na mali doon kasi kulang. Next question na bro. Sumasang-ayon ka ba? Naayon sa CNN.com, si Herodes namatay sa 4 BC. Yes or no? Ay, 4 BC. Yun ang madalas natin nakikita na 4 BC namatay si Herodes. Yun ang husto, yun ang nakikita natin na hindi siya abot sa 1 AD. Kasi Next sa 1 question. AD ay patay na sa 4 AD. Yun. Next question. Next question. Ayon sa Cambridge Dictionary, ang AD is a year after Christ was born. Sang-ayon ka, Tutol? Tutol ako Mr. Jando kasi ang yung Biblia dito sa Bible na ito. Sa Biblia, Kristohanong Katilingban nagsabi na ang pagkwintada ay mali. Anong kwintada na mali? Yung sabi na equivalent sa AD is day of Domini, day of the Lord, 1 AD. Oy, nagsabi ang Kristohanong Katilingban. Next question bro, next question. Ang panahon karon giisip na nagsugod sa pagkatao ni next question bro. Bro, next question. Moderators time muna, ha. Kapag sinabi ni moderator next question bro, hinto na kagad lahat ha. So proceed tayo to another question. Para hindi nakakain yung oras ng para hindi nakakain yung oras sa kabila. Okay. Sige bro. Resume time. Go ahead. Kasi hindi ko kasi marinig yung mo Mr. Moderator, parang nagsapi. Hindi masyadong Sige lang. Moderator Jando? Okay. So next question na tayo bro Jando. Go ahead. Okay. Based sa diagram ko, si Kristo ba ipinanganak sa 1 AD o hindi? Ang sagot, Mr. Jando, hindi. Kasi mali yung diagram mo. Hindi yung tumpak sa pinamatay ni Herodes na 4 BC. Tapos nag-umpisa yung paghari ni Herodes ay 37 BC. Yun, mali yun. Kasi ang equivalent doon, masyadong malayo pa sa 1 kilometer. Next question. Bro. Next question. Ilang taon si Kristo nung siya ipinako sa krus? Objection, Mr. Moderator. Anong objection, bro? Wala yun sa tema. Hindi ko yun ipahayag na ipinako si Kristo sa cross. Wala sa tema kasi. So, bro Jando, tama yun. Sa tema. So, next question tayo, bro Jando. Go ahead. Okay. Ayon dito sa ginamit ko na simple Wikipedia na ang Anno Domini is referring to the birth of Jesus. Tama ito o mali? Mali. Kasi ang sabi ng hanay ng Biblia nyo ay, babasahin ko. Ang panahon karon giisip nga nagsugod sa pagkatao ni Kristo sa ato pa AD 1. Ang AD nagpasabot nga Anno Domini.
apan sa paglabay sa mga panahon nasusihan nga pag-ihap kasayop di ay ang pipila ka tuig tungod dinhi natawo si Kristo malagmit na itabo sa 6 BC. Yon. Next question, bro. Next question. Next question. Sumasangayon ka ba ayon sa naturang aklat namin na 6 BC pinanganak si Kristo? Yes or no? Dito sa yung Biblia, dito sa inyong Biblia, yes, sang-ayon ako. Pero wala noon kasi sa ibang referensya mayroong 6 to 4 BC. Next question. Next question. Yung 6 to 4 BC ba is fixed o estimation? Okay. Ang sagot, estimation, Mr. Jando. Pero ang hindi siya, walang nagsabi na mali. Ang mali doon, yung ED. Yung pagsabi na ED1 na tao si Kristo, yun ang sinasabi na mali. Pero ang 6 to 4 BC ay walang nagsasabi na mali. Estimation yun, pero walang nagsasabi na mali noon. Next question. Next question. Ikatlong dictionary, Merriam-Webster's Dictionary, ang AD means dating the period from the birth of Christ. Tama o mali? Mali lagi. Ilang beses ko sinasabi kasi doon sa Bible Kristohanong Katiling ba nagsabi na paglabay sa mga panahon ay iniisip na nagkamali sila na kasi ito ang panahon karon giisip nga nagtugod sa pagkatao ni Kristo nga sa ato pa ED1. Ang ED nagpasabot nga ano domini adlaw sa Ginoo apan sa paglabay sa mga panahon nasusihan. Next question. Ihap sayop di ay sa pipila ka. Next question, bro. Okay, next question naman ayon sa McGill University. Ano domini is defines an epoch based on the traditionally reckoned year of the conception of the birth of Jesus of Nazareth. Sangayon ka dito o mali ito? Mali na bro. Isang tao ni magpatuling-tamling bro. Mali. Kaya nga naman, ang Kristohanong Katilingban bro, nag-ingon. Ang panahon karon giisip nga nagsugod sa pagkatao ni Kristo sa ato pa 81. Ang ED, nagpasabot nga ano domini sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo. Apan, sa paglabay sa mga panahon, natusihan. Kapag ihap, sayop di ay, ang pipila ka tuig. Sayop di ay, na mo na nga mali na bro. Next question. Next question. Time na.